Look at what we do now. 40 years later. 40 years later. Kaya yung yung Sunday, actually, mas kabado ako pag Sunday. Ako, whether nasa loob ng church or nasa labas, yung sense of fulfillment, nakukuha ko yun dahil ang Diyos din ang may gawa nun eh. Automatic na yun. Yung prayer talaga is the thing that dala mo. If there is a word na gagamitin ko muna ngayon, I would always go do sa word na appropriateness. Yun. First time namin gagawin to. Kaya very excited kami and we make sure na talagang magbibigay kami ng value talaga para sa inyo. Ang aming pinakaunang guest sa Remastered Podcast. Ito isa sa mga inspirasyon talaga namin. Kumbaga, wala tayo dito sa position natin ngayon kung wala rin itong ating guest ngayon. Ako, marami ako natutunan. Ayan. Diba? Sa music, tsaka sa ibang mga bagay. Ano yung ibang mga bagay? Wag na yun. Wag na yung mga ibang bagay. Ano yun? Music tayo. Hindi, sa spiritual life. Spiritual. Ayan. Diba? Being a professional musician. Yeah. Yes. Ikaw, Edward. Marami ako natutunan sa ating guest ngayon. Nakapag-spend ako ng time sa kanya in the past na very intentional kami mag-reach out sa mga kasama namin. Sa pagiging professional musician, isa yan sa mga unang nilalapitan ko talaga. Yan. Napakaganda ng mga advice niya. One of the best musical directors in the Philippines, ang aming inspirasyon. Please welcome Mr. Mel Villena. Uy! Good evening, Sir Mel. Ang dayong fans. Oo nga. I love you! I love you! Naku, Salamat, maraming mga kapatid. po. Salamat. Yun. Nakakapanlit naman yung introduction na gano'n Bakit naman? Oo, nahihiya ako eh. Mabuhay po kayo at this is our first, according to them. Hindi ko akalain ito pala yung una, no? Yes po, Okay. first ito. Well, it's an honor. Pilot episode. Oo. Wow. Salamat sa inyong imbitasyon sa akin at I'm truly honored to be here today. At mabuhay kayo. So, konting background siguro, no? Nung ako nakilala ko si Sir Mel nung sumali ako sa CCF Music Ministry, no? So, anong taon ba 'yon? 90s, no, sir, no? Oo. Ganun. Ano nga ba 'yon? Nung sa music ministry ka na. Sa Valle Verde. Oo. Kasi nakikita ko kayo nung tumatakbo-takbo pa lang kayo. Sunday school. Siyempre, sa music ministry, di ba? Dami kong natutunan na na mga bagay. Mismo music. Tsaka sa being a worship minister, basically, no? Right. Ako naman, 2004. First kong na-meet si Sir 2004. Mel. Of course, kasama ni Sir Mel yung isang ating inspirasyon din, si Sir Egay Gonzalez. Egay Gonzalez. Sana Ayan. sa mga susunod, makasama din natin siya. Yun. Kailan po kayo nag-start po? Matagal na po ba kayo naging musical director bago po kayo nakapasok sa worship team, sa CCF? Yung, as far as being yung professional musical director, musician, so I would say professionally I started siguro 1978. Fresh out of high school yun. Okay? Tapos going into college. But I was, even before college, siyempre, alam mo naman yung mga gig namin ron, banda yung mga rock band, kung ano. Anyway, you can be called a professional lalo pa pagka nagsimula ka ng tumanggap ng talent fee. So I would say na nabibigyan na kami ron ng mga sa mga gigs noon. So siguro yun yung mga beginnings ng professional career ko, no. Even if I was still in high school. Okay. Although yung lumaganap na yon unti-unti nung pagtapak ng mga siguro 79 kasi na-involved na ako with other professional artists also na whether kukunin kaming as backup part of a backup band or mag-arrange, no, for yung mga popular singers noon. So that was probably nasimula yon 78, 79. Yan, unti-unti. Pumasok ako sa CCF 1986. So medyo matagal na rin 'yon. Matagal na yung span na 'yon. And kung 86 nagsimula ang CCF ng 83, I think, no? 84 pala. So 2 years pala into it, no? Di ba? So pagka nagli-lead ng worship service, ng worship time, may dalang cassette tapos ini-record niya yung piano nung tutugtugin ng mga siguro 6 na kanta. Okay. Doon sa buong service, ni-record niya sa bahay ng mga alas 4, alas 5 ng umaga. Wow. Okay. Sunday na yun. Sunday to, ha? Pagdating niya ron ng siguro mga alas
7. Mag-gather yung mga elders na silang 3 actually. And then with some staff na nakakatulong doon sa pag-set up ng lugar sa AIM, magpa-practice yan dala niya yung cassette mismo recorder at saka yung cassette ng ganun. Tapos nag-sound check, ganun. So yun yung inabot kong time na pagka praise and worship na, punta siya sa harap, i-on niya yung cassette, pung, andun yung background music, yung piano. Tapos, kung sino man yung worship leader, siya na yung magli-lead. Tapos may mga pamphlet yon, gano'n. Tapos, please open to page 4, we will sing Amazing Grace, cassette, gano'n. May mga prompters na po yun. Wala. So, nag-iisa yung si pastor, nandun. Kung sino man yung nagpe-praise and worship nung linggo na yon. Pagka si Peter, siya yun. Pagka naman si Alex, siya yun. Yeah. So, yung ganun lang nangyari noon. So, later on, magbubuo ng parang mga singing group. No? It will turn out to be yun yung para magiging unang choir. Yun yung unang participation naming mag-asawa na sumali kami doon sa choir na yon. Okay. So, minsan, hindi available lahat, no? Yun yung mga inabot din namin eh. As singer po ba yung ginawa ninyo? Or as singers. So, wala pa pong piano noon. Hindi pa po kayo nagpiano nung time hindi na yan? pa nakakabili ng Club Innova. Wala pa. Ganoon. So, yung depende. Minsan naman, merong... may gitara din ba? Nagigitara. Meron Merong din. nagigitara. Okay. Later on, merong umupo na kasama ni Ed sa kanyang business na sa advertising, marunong mag-bass. Nabakante yung kaliwa ni ngayon. Kasi makakapag-kumpas yung ganyan while playing on the left. Siya may barista na. Kasi may bass na eh. Mamaya, merong dumating na may missionary na lady na marunong mag-flute. Diba? So, there would be probably... Nabubuo na. Oo. Uupo lang yun, jamming lang yun, walang pyesa yun, di ba? Pag tumugtog yun, kung ano-ano tinitira na gano'n, mga pasahe, kung ano-ano, gano'n, di ba? Pero siyempre, si Ed naman, at saka, very accommodating, sige lang, go ahead. So, yung buong worship service, walang ensayo yun, uupo lang yun doon, tutugtog, no? Grabe, mamaya, merong marunong mag-gitara, hanggat sa yung, nabuo na. Naalala ko nung una, just to give you a trivia background. Nung nagsisimula yung worship service kasi ang mga kanta nung una, alam mo naman, this is the day, yung ganun. At saka, tsaka yung mga Hebrew-based na style na kanta, di ba? Yung ganun, di ba? One God, hallelujah. Yung ganun, di ba? Okay, yung ganun. Classic. Okay. May magdadala kasi yung congregation open to all of course, di ba? Non-denominational nandun, ganun. May papasok doon kasi remember, this is like 1986. Kaya ako lang binibring up kasi gusto ko ma-realize ng marami na yun yung mga beginnings ng church, no? Kaya ako lang pino-point out kasi look at what we do now. 40 years later. 40 years later. Rakrakan na. Alayo na. Oo, rakrakan in a good way. And then we have like technology, playback, ano, and then click track, di ba, yung mga ganon, yung high-tech, di ba? So, pino-point out ka lang yung movement, yung spirit ng Panginoon na itinuro at nilagay sa ating mga leaders noong panahon na yon. At saka yung hanggang ngayon, yung heart nila, tinuturuan din sila. Ang maganda ng teachable heart yung mga leaders natin di ba? Hindi nag-stay doon sa isang dahil yun ang kanilang kinasanayan, nakita nila very sensitive sila doon sa working ng Espiritu na dito dadalhin yung church papunta rito sa ganyan. Kaya kailangan mag-prepare tayong lahat, di ba? Kasi yung importante yung align lahat yun ang nakita natin doon sa leadership natin And then look at what we do now, hindi ba? Yung blessing na nakikita mo because of that, yung progression na yon, di ba? Ako blessed ako doon mismo sa fact na yon na ito yung beginnings na witness ko at saka yung pumunta doon sa ngayon na paano nag-grow. Paano nag-grow lahat tapos sabay-sabay. Tatak talaga yun sa doon sa pag-iisip ko, hindi ko na matatanggal yun na parating yung palang mismong ang daming nangyari sa church, no?
Pero doon pa lang doon sa idea na yon, doon sa na-witness ko na yon, yung pa lang sobrang inspired na ako doon sa lahat ng yun eh. And then how we can all grow together eh. Basta yung nakatono tayo sa spirit eh. Na-witness mo yung no? Evolution ng ng music, ng church That's music right. basically. That's no? right. That's right. So nabutan mo yung Don Moen, Ron Quinoli. Yun ang mga favorite ko eh. Ayan. Kasi siguro dahil doon nakatono yung tenga ko at saka yung ano ba. Tapos at saka yung- that was like yung our beginnings noon sa Christian life namin. Yung eh. So, mga 90s na yun no? Tapos 80s. 80s sila, Don Moen, tama, 80s. 80s. Oh, late 80s. Tapos umabot sa Hillsong, Darlene, Sheck, Israel, Favorite ko, Quinoli. Quinoli. Yung era na yon, Ron Quinoli. Bakit sir yun ang favorite mo? Anong pwede mo well, explain? I guess yung as a persuasion ko as a musician, yung pinanggalingan kong background, well, earlier on, nung bata ako, rock eh, blues, gano'n ako noon eh. Pero nagtagal ako at saka doon ako natuto doon sa idea ng soul, R&B, nung 70s ha. Okay, iba na yung R&B rin ngayon eh, merong gano'n. Nag-evolve din yon. Pero yun yung Ron Quinoli eh, no? Dala niya yung R&B na kinalakihan ko eh. Like I'm saying, pag sinabing R&B, maybe Earth, Wind and Fire, or yung Aretha Franklin, which is earlier, yung mga ganon. Yung mga, dala niya doon sa kanyang style ng singing, at saka yung music na, pati sila Tom Brooks na musical director niya, yun yung kinalakihan siguro eh. Kaya yung mga arrangements nila, may brasses, may mga blowing, doon ako talagang nahuhulog sa ganun eh. Kaya gusto ko yung era na yon. Yun. Tsaka mahirap. Mahirap tugtugin. Ako bilang drummer. May era pa ba doon sa Israel Houghton? Ultimate na yun. Pero very, very technical. It can be very technical. Pero ako, nandun pa yung ako, malapit talaga ako doon sa mga Quinoli. They have big melodies. Okay. Pag sinabi mo yung big melody, yung dinig ko yung melody na ang ganda ng progression ng mga melody, para bang against the harmony. Punta na ako dito kagad eh. But anyway, as far as the music is concerned ngayon, ang impression ko ngayon kasi groove-based ngayon ang mga kwan. Yung groove-based ang mga progression ngayon ng music na ginagamit. Yun ang nauuso. Meaning to say, it's really well produced, but it's production. Yung pinanggalingan ko rin kasi na background, has something to do with yung melody. Importante yung melody, na maganda yung melody. Yes. And then, yung harmony niya na involved, yung ganon, it goes here and there, di ba? Ngayon, I'm not saying na hindi maganda yung nangyayari ngayon. Maganda rin yun kasi it serves its purpose eh. Tama. Yung mga 4 na akorde lang ngayon eh. Nang pabalik-balik na ganon eh, di ba? So, pero, yeah, ako nasanay ako doon sa noon na yung, alam mo ba yung mga music na gagawin nun nila, stylistics, yung mga ganon, yung mga panahon na yon, Blue Magic, yung, sabi nila, yung mga Philadelphia style, yung sound na ganyan. Ang ganda ng mga melody na ginagawa. Nasanay ako doon eh. Kaya yung mga ginagawa ng mga Ron Quinoli, ganun eh. Parang ganun. So siguro, dahil kinalakihan ko yun, kaya nakatono yung tenga ko ron. Nung nag-start po kayo sa CCF, kailan po kayo naging kumbaga official musical director? Naku, hindi ko matandaan yung kung kailan. Kasi naman noon, on a specific Sunday, if you were scheduled, ang malalaman lang namin kung who will lead eh. Okay. But normally kasi, dahil siyempre, alam naman nila na musical director na ako nung panahon na yun, di kadalasan, lalaglag na sa akin yung band leading. Okay. Diba? So full band na po ito. Ano pong setup ng full band? Hindi pa full band talaga yun eh. 3-piece? Hindi, mga 4-piece, 5-piece, ganyan. May second keyboard. Parang full band na rin sa amin yun. Well, oo nga. Wala pang, may rhythm section na. section po. Nagre-rhythm section na. Meron kami mga kasama noon, mga kilala na rin mga musician, pero yung kunyari 60s na style, di ba? Yung gano'n, mga kilala. So, depende kung sino yung kasama mo on that Sunday. Kung kunyari, yung gitarista noon, sanay sa ganong klaseng tunog ng mga 1960s rock and roll. So, nagiging ganon yung sound ng banda. Di ba? Nagiging ganon. Sa service? Sa service. Kasi kung kunyari, kakanta kayo ng How Great Thou Art, or kakanta ng mga Amazing Grace, pag tunog ng gitar, tong, yung parang, tunog yan, no? Yung 60s na, no? Pero ganun talaga eh. Ganun yung style nila, di ba? Hindi mo naman mahahatak na, to do otherwise kasi sanay sila doon. So we all adjust kung sino yung kasama mo. On that Sunday, you adjust kung sino. Pero Sir Mel, may difference po ba na
yung pag tumutugtog or nag-MD po kayo sa isang show or at nag-MD kayo sa isang worship service, meron ba siyang difference? Oo. Para sa akin personally, ay ang sa akin yung difference noon, talagang kuan. Ano ba, may sense of awe ka kasi eh. No. Pag yung Sunday, hindi ko ma-explain yun nung una, pero ang difference nung pag sa labas akong kuan, kasi of course, sanay kami na, di ba? Haharap sa tao, and this is what you do, basahin mo yung pyesa, tugtugin mo na maayos, yung practicein mo na maayos, para matugtog ng malinis, yun yung demand ng singer, or kung sino man yung binabakapan, it's pretty much, yung clockwork yun. Alam mo na yung gagawin, nag-rehearse kayo, tapos naka-areglo, ito yung gagawin. Pagdating ng Sunday, meron naman mga charts eh. May mga susundin naman eh. Although, sometimes, loosely based yung charts, hindi talagang yung kwan, so kanya-kanya rin kaming interpretasyon. And then, pagka nag-iinsayo, and then we check each other, ganito kaya bro, ganyan mo kaya itong ganyan. Tapos wala naman minsan mga intro or ano, so ginagawa ko ng ganyan. But even then, sa akin, kumbaga may facility naman ako doon sa area na yon, so nagagawa ng paraan. Hindi ko may explain doon yung pakiramdam mo habang ginagawa mo yun, kasi alam mo, bukas, doon sa worship service, iba yung magiging pakiramdam mo ron. Di ba? Hindi palakpakan ng tao doon. Di ba? Hindi humihingi ng more. Hindi gaganin yun. Iba ang mindset ng tao ron. Hindi, nakatungon sa iba. Di ba? May ibang purpose yung tinuntahan ng mga tao doon. Hindi kayo nagpe-perform. Matutunan ko yun later. Na hindi kayo doon may presentasyon, pero hindi ka magpe-perform. Yun, nahirapan ako doon nung una. Kasi sanay ako doon sa pagtapak ng entablado, performance yun eh. Di ba? May mga protocols yun eh, na ginagawa eh. Ito hindi, nasa pare-pareho kayong lugar, yung sense of awe, hindi mo may explain yun, nandun yun. Kaya yung yung Sunday, actually, mas kabado ako pag Sunday. Talaga? Kabado in the sense na yung, kasi merong something dito na hindi, yung, music na nga yan eh. Yan na nga yung iniikutan ko na on a daily basis eh, di ba? So in a sense, pwede ko sabihin na I'm familiar with that environment and I can, move around with facility doon sa environment niya. Pero ito hindi eh. Nung bago ako sa music ministry, hindi ko ma-explain kung ano yun. Kaya lang, pagdadating ako ron, parang yun talagang parang first time mo tumugtog. Yung ganon, di ba? First time mo tutugtog. Parang may ganon kang feeling. I-recall sa akin ng Diyos na, meron kang responsibilidad. Diba? Alam mo yung gagawin mo, ito yung gagawin mo eh. Di ba? Lalo pa kung ako yung band leader nung Sunday na yan. So there is the responsibility. So I have to do what I have to do. Di ba? To be leading the band and to be there. Pero habang parang tinuturuan ako habang nandun. Habang nandun, di ba? Kung saan ako dinadala. Ako mismo, tinuturuan din ako nung panahon na yon. Balikan ko yung meron kang magandang sinabi na So, pag sa labas, you're working with professionals, di ba? So, mga seasoned musicians, di ba? So, ngayon, pag sa church, normally, kadalasan, volunteer musicians, no? Gaano ka-importante yung nakikilala mo yung banda mo, yung teammates mo? Kasi, sabi mo kanina, gagawa ka ng intro, gagawa ka ng kung ano man, bagsakan, ituturo mo sa kanila, di ba? So, paano mo nalalaman kung saan yung limit nila versus yung pwede ko sila i-stretch musically? Importante naman yun talaga na sensitive ka kung sino yung mga kasama mo. Okay, ako naman, kunyari, first time tayo nakita, kunyari, on that Saturday, magre-rehearse, ito pala yung ganito pala yung kasama, at saka yung kung kilala ko na sila dati, alam ko yung capability kasi kilala ko na dati pa. Tapos kung ano yung nagagawa nila. Pero pag ngayon ko lang nakasama itong drummer na ito, di ba, na volunteer, yung pag tugtog namin, yung unang pasok niya ngayon, alam ko na kung ano magagawa niyan. Di ba? Meron na akong idea. Ganun kabilis. Okay, meron akong idea kung saan nandun. Pag yung keyboard player, or kung nagsi-second keyboard ako madalas yung keyboard player, pag unang tipan niya ng piano, pag nadinig ko yung gagawin niya, yung unang baksak ng ganon, pati alam ko na kung nasaan yung level, more or less. So, titimplahin ko na. Ngayon, pag sinabing, kunyari, ito yung chart, or ito yung music, tapos binigay lang ni pastor yung
suggestion. Ito yung listahan. Nandun na sa worship leader. Yun yung mga yon. Meron yung mga chord chart. Alam mo na lang yung kanta. Kung Amazing Grace yan, alam mo na yung kanta. Di ba? Wala namang intro. Oo. Ayan, di ba? So, dahil ganun yung mga kasama mo, kailangan gagawa ko ng intro na yung makukuha ng lahat. So, yung ibabagay mo kung sino yung kasama. Dahil pagka yung experience, no, kamukha nyo, kapag yung tayo noon, mga panahon na yon, pwede ka mag-stretch. Dahil kasi individually, meron kayong skills naman na mas mataas, di ba? Kasi maraming mga volunteer talaga na kaya nag-volunteer eh. Yung iba nga doon lang matututo eh. Di ba? So merong mga ganon. Ang church natin is really built on volunteerism, no? So nung panahon na yon, wala pang pinipili talaga kasi wala kamukha ng as extensive ngayon as yung nag-o-audition. Kung baka beginner pa lang talaga eh. Kaya lang nandun yung heart na yung gusto talagang sumama sa grupo, no, sa banda, to serve. Pero meron talaga yung nagsisimula pa lang. Kaya, teka muna, sasabihin muna na you learn this first, and ganyan, di ba? Pero yung kamukha nun, ang levels talaga, iba't iba. Iba't iba. So, bumubuo pa lang ng mga grupo eh. Bumubuo pa lang ng banda, di ba? So, hindi ka masyado ring maghihigpit ng dahil kasi ito lang ang available, so kung saan ang gagaling ito, basta makaka-carry siya ng song, whether kung singer siya, nakaka-carry ng tune, o kung instrumentalist, makakatugtog ng mga chord, at saka yung mga gano'n, decente, di ba? Yeah, you take them in, di ba? Tapos doon ka lang mag-build kung sino yun. I-develop nyo na. I-develop na lang unti-unti as we go on, di ba? Pinakita niya yung yung experience niya na playing professionally kasama yung mga magagaling na professional musicians outside the church. Tapos volunteering sa within the church sa music ministry. Tapos sabi nga ni Sir Mel kanina na every time na tutugtog siya, magsiserve siya for the Lord, may sense of awe siya na hindi niya maipaliwanag talaga. So, ano yung para sa inyo mas fulfilling, mas rewarding sa inyo na hindi mababayaran ng kahit anong, kung ano pa man, hindi mo mako-compare? Ako, mahirap yung tanong, sagutin yung tanong na yun Kasi ako whether nasa loob ng church or nasa labas, yung sense of fulfillment, nakukuha ko yun dahil ang Diyos din ang may gawa nun eh. Yung kung saan ako, yung fulfillment na yun kung saan ko makukuha. Anything that's done for the Lord, anything that you do for the glory of His name, yun yung fulfillment. If I view the thing that I do outside, I will do this kasi unang-una, kaya ako nagagawa yung dahil mo eh, 'di ba? Kaya ako nagkaroon ng ganun dahil mo, Panginoon. Yung mindset na yon, whether kung sino man ang kasama mo, pero nandun yung yung fulfillment noon eh. Nandun din yon. Makukuha ko yun doon kasi dadaling ka ng Diyos doon. Nasa church, of course. Kaya tayong gagawin yun. Yung worship service, nagwo-worship ka sa isang Panginoon eh. Sa Diyos mo eh. Hindi ba? Kaya ka rin nandun kasi dahil din niya yun eh. So whether nasa church o nandun sa labas, you do it all for the Lord, yung fulfillment yun, siya din ang maglalagay nun eh. Kaya walang mas siguro doon eh. Yun. Hindi ba? Dahil sa akin, pareho lang yun eh. Pareho lang yun eh. Kasi kung saan ka nilagay eh. Kung saan ka dinadala, kung saan ka nilagay, at a certain point, kung saan ka man dinirect, kung saan ka pumunta. Kung ako lang, personally, alam ko, nilagay ako doon kasi gusto niya ako doon eh. Whether nasa labas, or pag mag-serve, pagka sa linggo, dinala niya din ako doon. Parang naisip ko yung verse doon na sa Colossians 3. Yung perfect Whatever na you sinasabi ni Sir Mel, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, For the Lord. not for men. So whether playing outside, professionally, ito yung work ko, ito yung binigay ni God, I will do my best. Colossians 3, yeah. Tapos kung meron din ng mga taong nilagay sa full-time ministry or volunteer ministry, That's right. I will also do my That's right. my Kasi best. doon dinala eh. Doon dinala. Hindi pa tapos yun. Pwede rin akong dalhin doon eh. Pwede rin mag full-time doon. Pwede rin hindi pa muna. Pwede rin,
hindi ba? Hindi ko pangungunahan ng Diyos eh. Kung, hindi ba? Hindi mo alam kung... Hindi, oo. Malalaman mo na lang kung yung time na yun, I yung believe season na yun. I believe na pag dinala ka ron, malalaman mo yun. How do you live your Christian walk in that secular workplace? Ayan. Lalim, ano? Ang titindi ng mga tanong. Paano nyo Sabi sa'yo, nilalakad yung... Pastor namin to eh. paano nyo nilalakad yung ano? Pastor Edward, Yeah, talagang nilalagay tayo sa mga Lalalim lugar na. na ano eh. No? Paano nyo pinamumuhay yung... Pinakikita yung inyong paglakad sa harap ng Panginoon? Sa akin, ano yun, automatic na yun. Yung prayer talaga is the thing that dala mo. Baon mo yun at saka yun yung lifestyle. Pag-gising pa lang sa umaga. Other stuff like reading, di ba? Spending time scripture, the devotional. Lahat yun should be lifestyle. No, it should be lifestyle. Kung saan ka man dalhin, dahil kasi meron ka nun, yun yung lifestyle mo, magsasalita yun eh. I'm not saying na, siyempre, yung bang infallible na hindi malalaglag at malalaglag. Siguro, yung ganon, di ba? On a daily basis, that's why you need the anchor, you know? You need to be close to the Lord on a daily basis. You strive to walk, kasi sabi nga, natututunan mo yun, ito yung tinuro. Okay? And then, you commune with the Lord, and then, meron kayong understanding na personal. Paglabas mong ganyan, biglang may mangyayari doon, na something na dahil hanggat sa tayo'y tao, as long as you have that anchor, yung mismong sitwasyon na ganun, kung ano man ang mangyari doon, di ba? Every now and then, because you have the Spirit, dadaling ka nun eh. How to respond. Basically, How to respond. Sa mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais na That's right. That's right. Pwede mag-shift. Sige, oo naman. Tayo. Paano ka nag-approach bilang arranger, no? Alam mo yung mga kanta, di ba sa worship service sa church. Let's say, example mo, this is the day. So tinutugtog siya in a certain way. Paano mo gagawing, or ano yung pumapasok sa isip mo para gawing fresh yung kanta na yon? So like arranging wise, ano yung mga magandang, baka may mga tips ka paano gawing fresh ang old song or pag may new song? If there is a word na gagamitin ko muna ngayon, I would always go do sa word na appropriateness. Yun. Okay. Siguro Lalim nun. Pero maganda nun. Appropriateness. Sa akin, mas madali sa akin pagka yung na mariremind ko yung sarili ko pagka naalala ko yung word na appropriateness. Kasi depende sa sitwasyon parate. Now, yung pag sinabi mo sa arranging, kung ano yung mga ginagawa ko, hindi lang pwedeng basta sagutin ng isang madaling sagot yun eh. Kasi ang background ng arranger, ang background ng isang gustong mag-arrange, kailangan marami siyang na-research dati, yung ngayon, at saka yung possibility ng mga darating. Ganon ang isip ng mga arrangers eh. So what I'm saying is that meron kang panahon na nagkaroon ka na, nag-store ka na ng mga bala ba? May archive ka na dyan ng mga things that you like, things that you don't like, things that what's possible, and things that are so new, and alam mo na, yung the creative things that you've heard before. Now, lahat yun, nandun yun. Research talaga. Yung idea na, yes, that's a nice word. Yung research na yun, you've done your work already. Now, yung para pagtahi-tahiin yung ganyan, doon na papasok yung appropriateness. Galing, no? Yan. Kasi, kuha mo na yun eh. Alam mo na yun eh, meron kang mga gusto, at saka meron kang maski hindi ka masyadong adept doon sa lugar na yun, pero alam mong may ganong klaseng style, whether genre, whether kung hindi ka man, kung hindi mo masyadong gusto yun, pero aware ka na may ganon. Tapos, ito yung mga gusto mo. Ito yung mga possibilities ng what music can do, what it can give. Lahat yun nangyari na yun eh. Lahat yun na-research mo na yun. Baon mo na lahat yun. Yan. So, nung pagka yung dating ng importante yung ma-remind ako nung word ng what is appropriate, yung appropriate ng ganyan. Kasi, pag in a situation, whether it's a situation, a project, whether it's a singer,
Pag singer, different styles. So what is appropriate para doon sa tao na yon? Dahil may ganyan siyang style. Kung R&B magaling yung tao na yon, doon ka pupunta para ma-enhance yung kanyang pagka-R&B. Kung rocker yon, doon din ako pupunta dahil rocker siya. Kung nasa church tayo, pupunta ako dito. Itatanong ko, ano bang persuasion ng church? Eto ba yung mga church na yung talagang yung tumatumbling na sa sobrang saya? Or eto ba yung ang kongregasyon is yung nakatayo na talagang nakapikit? Nakapikit. So, ibig sabihin, what is appropriate doon sa sitwasyon? Dahil hindi ako titira ng style ng Israel Houghton dahil lang maganda yun kung gano'n yung congregation. Di ba? Hindi, alam mo na. Hindi bagay, kumbaga. Oo yung kung ano yung magsasalita doon sa community. Okay. Kung ano yung mas malapit doon sa community. Yung congregation, no? Sa congregation. Kumbaga yung ano nila, demographic o ano. Or demographic. O sige, kung yun ang pinag-uusapan. Or yung mismong yung environment, no? Kung ano yung kanilang iniikutan. Sa akin kasi walang pangit na music eh. Alam mo, ang pangit na music sa akin, yung pangit na tinugtog. Yung tinugtog ng pangit. Yan. Yun yung pangit na music. Pero as music is concerned, lahat maganda para sa akin. Whether gawin mong chatsaya, kung ano man, gawin mong ano yan, yung mga sinuuna, kundi man yan. Beautiful. Para sa akin kasi tama ang pagkatugtog. Tama yung ano. Di ba? So, magaganda lahat yun. For example, nandun ka sa isang kongregasyon na ang gusto nila, yung style, sabi nga sa radyo, radio-friendly. Yung mga style ng treatment, radio-friendly. Okay. Pag sinabi mo yan, what comes to mind? Sa inyong, ano? Easy listening. Easy listening. Ano mga music nino? Maaring yung mga radio-friendly songs na mga jukeboxing style. Yun. Kunyari, mga pwedeng kantahin ng ages. Okay. Di ba? Okay. Para sa akin, ang gara ng ages. Di ba? Pero yun yung community. Tapos Tagalog. Tapos may sense of yung ganun yung melody. What I'm saying is kung ano yung, kung saan komportable. Di ba? Yung iba gusto nga yung Israel Houghton yung ganung style Ako nahihirapan ako tumugtog ng Israel Houghton pero ang gara di ba? Pero ang daming na be-blessed doon sa ginagawa ng Israel Houghton. Di ba? So, yung areglo, kung intro man yon or ano man yon, iba bagay doon. Kung ano man kung saan sila malapit. Di ba? Ganoon. Ibig sabihin, ano yun? Kaya lang, ang importante, marami kang bala. Yun. Kung arranger ka, kung ikaw ang natagurian na gagawa ng arrangement, ganoon. May pagbubunutan ka. Ibig sabihin, marami ka nang napakinggan. Exactly. Listening, no? Exactly. It will help kung marami ka na research. Kung well-researched ka, it will definitely help. Pati yung, kumbaga, sabi mo nga, music of all kinds. Of all kinds. No? Of all kinds. That's right. Classical, pagka inilatagan tayo, how great thou art, paano may introhan? Di ba? Kung gusto ni pastor yung anong tawag nito, yung mga classics na hymnal, di ba, hymns. So, paano may introhan ng hymn? Yung ganun. Dapat meron ka rin nun. Galing. Di ba? May idea ka nun. Ang dami palang tumatakbo sa utak ng arranger kapag didesisyonan na paano ko i-arrange tong kanta na to. Ang dami palang factor. Daming choices Ang daming kasi. So, hindi lang yung type of music pero pati yung makikinig din ng that's music right. na yan. So to hone it all down and magbigay ka ng premise, think of appropriateness. Yun, galing nun. Appropriateness. Kumbaga sa mga ganong musicians din, sa mga audiences natin, anong maipapayo nyo sa kanila tungkol sa pagiging musician nila, sa kung gagamitin ba nila ito sa church or professionally, ano po ang magandang maipapayo nyo sa kanila? Whatever you do, unang-una, ang premise kagad noon is that meron ka ng gift di ba? Binigyan ka na ng gift. Nandun na tayo doon sa lugar na yun, di ba? Na-discover mo na yon and then you're trying to hone your talents, the gift that you've been given. Now, ang direction would be to research, to listen to
people or musicians or materials, projects that really matter. Ikaw ang makakapagsabi nun kung ano yung gusto mo kung ano yung malapit do sa heart mo at that given moment. So, whatever you are doing, ano man yung instrumento mo or if you're a singer, and then find ways where you can expand it by listening to others. Kasi you have your gift, pero it needs honing too. That gift also needs to expand kasi you'd have to see what's outside. Kung kokonti lang yung iyong experience by way of yung kokonti yung iyong pinakikinggan, that would speak out later do sa buhay mo. Kokonti rin yung iyong magagawa, maaari, no? Magiging naro yung lalakaran mong yon, no? Now, it will help kung ganunin mo ng konti. There are ways and means ngayon na you can achieve that. Napakadadali na ngayon ng buhay, especially if you want to research. Dahil kasi everything is available within reach na walang excuse na hindi ka mag-expand. Ikaw na may kasalanan nun pagka hindi mo ginawa yun at hindi mo i-utilize yung mga tools of the trade, yung tools ng technology. Ganun. Ikaw na may kasalanan nun. So, papayo ko lang is gamitin lahat yun. And then, to go out there and see what is relevant, ano ba yung makakatulong din sa'yo. Kasi pag lumabas ka ron, meron kang hindi kilalang grupo or artist or project or album, you check it out, di ba? Wala namang makakuha niyan Mali mo, magustuhan mo yon. Pag nagustuhan mo yon, okay, store it there, nandun yan, nagustuhan mo yan. Dadaling ka rin doon sa lugar na kung saan ka talaga pupunta Kasi marami ka nadidinig You will find ways to get those materials and yung bumabad ka ron That's the first step. Yung expansion ng tenga. Yung kaalaman. That will be the first step. Pagka nakita mo yung kung saan ka nag-enjoy, kung saan maganda, ano yung tingin mo mga isyo yan, okay, then pwede mo nang ganunin ng konti, kunin mo yung maganda na nakikita mo maganda, and then from there on, magpa-practice ka na. Yung practice, importante talaga yun. Importante yun. Di ba? Para maging second nature sa iyo, lahat ng mga nare-research mo na yon na gusto mo mangyari. And then, syempre, yun ang i-apply mo pagka nahon mo yun Pero, yun, research and practice talaga yun May design ang Diyos para sa inyo May design ang Diyos para sa atin lahat. Of course, yung gifting na yon kailangan i-hone talaga yon Kasi, unang-una, hindi lang para sa sarili mong pleasure yon Bonus yung dahil nasisiyahan ka dahil binigyan ka ng gift na yun Yun yung bonus Di ba? Pero ang purpose ng gift na yon para din sa iba. Alam na ng Panginoon yun Kaya kayo nilagay doon at yung gift na yon para din sa ibang tao yan para masiyahan at maging kapaki-pakinabang. Hindi lang para sa iyo yun. Kasi ibabalik natin ng glory sa Panginoon kasi lahat yun galing sa Panginoon alam na ng Panginoon yun. Pero ang tayo, ito yung journey.